Hello mga person ko, magandang buhay and this is my another vlog. Enjoy watching! Fiesta nga po pala ngayon sa amin sa Barangay Dila-Dila. Happy Fiesta, Virgen de los Remedios! Pauwi na nga pala tayo dyan mga person ko sa Pampanga. Galing nga po pala tayo sa trabaho. Tuwing lalabas nga po pala tayo mga person ko ay sobrang init nga naman. Yung tipong tirik na tirik yung araw po. Tapos, kapag babiyahe ka pa, ay sobrang traffic naman. Dito nga po pala sa Layak, mga person ko ay lagi namang traffic. Lalo na mga ganitong oras, mga 3 p.m., 4 p.m., 5 p.m., kasi mga uwian yan ng mga nagtatrabaho or mga galing sa school. Dito na nga po pala tayo sa may Dila-Dila. At traffic din dito sa amin dahil may parada na at nagsisimula na iyon. Kaya ginawa namin, dumaan kami dun sa isang kanto at dusot namin yung dito sa may Vista Verde. Nakalabas na nga tayo dito sa may papasok sa Vista Verde. Saktong-sakto yung parada ay nandito na pala dito sa banda sa amin. Paglapit nga pala namin sa bahay, nakita ko sila ay nanonood ng parada at humihingi ng mga candies. Heto namang batang makulit, pagkakita niya sa amin ay nag-hello siya. Ayan nga po pala yung pinsan kong si Alexa at ayan yung mother niya, si Tita Beck. Dito na nga pala tayo sa bahay. Rugo yung handa ni mama ko na salvage, wala nang laman. Pero syempre, joke lang po yun. Kapag may darating na bisita, ay magsasalin na lang sila. Nadatnan nga pala naming bisita ni Mama ay sila Tita Nida. Kasama nga yung dalawang apo niya at yung anak niyang si Ate Lani. Si tatay ko naman po, tingnan niyo po, ay nakatulog na siya dito. Dito nga ay sumalok ako ng sherbet at binigay ko sa aking mahal na asawa. Nung naubos nga namin yung kinuha ko, sabi ko sa asawa ko ay kumuha kami ulit doon sa may harapan. Binibigyan ko nga siya ng baso para kumuha ng sherbet, kaya lang sabi niya ay pwede na daw yung sandok. Nung sumandok naman siya ay wala siyang nakuha. Kaya ayun, ginamit niya yung sinasabi kong baso. Ang kulit-kulit niya mga person ko, gusto niya pa ata akong awayin dito sa pagkuha namin ng sherbet. Meron ng laman dito yung handa ni Mama. Nag-refill na siguro siya. Dahil meron ng mga paparating na bisita. Dahil basa nga pala yung hair ni Austin ay ginawang patriangle yung mga buhok niya. Bagay naman din sa kanya dahil gwapo tong pamangkin nating to. Paalis na nga dyan sila Ate Lani. Pero meron naman papuntang mga bisita. Nandyan na nga yung mga katrabaho or kaibigan ng aking ate. Andyan na rin po yung magulang ni Maynard kasama nga yung pamangkin niya. Meron nga pala tayong susis-kusin doon. Pinagbabalot nga pala kami ni Mama ng pagkain dyan dahil uuwi tayo at babalik sa Bataan. Dahil meron pa po tayong pasok bukas. Thank you po sa pa-take out. Meron na rin po tayong babaunin. Ayan naman po ay kaldereta. Nakaredy na nga yung ipapadala ni Mama sa atin. Yung isang plastic dyan ay sa kapatid ko. Kapag talaga uuwi tayo sa bahay natin, ay hindi pwedeng walang ipadala si Mama na pagkain sa atin. Hetong dalawang mag-asawa naman ay pinaglalaruan nila yung baby nila. Malapit na rin lumabas yan. Magkakaroon na talaga ng kalaro si Austin. Nasa labas na nga tayo dyan mga person ko at uuwi na rin tayo sa Bataan. Ang dami nga dumadaan kaya hindi tayo makalusot-lusot. Kapag ganun mga person ko ay hintayin lang natin lahat na makadaan yung mga sasakyan at huwag tayong basta-basta lulusot. Basta dapat safety first. Habang nagbabiyahe nga pala kami dyan, mga person ko, yung asawa ko ay nag-aaya namang magperya. Sumaglit lang daw kami. At syempre, pinagbigyan natin siya. Dahil kung saan masaya yung aking asawa, ay masaya na rin ako doon. Dahil kapag ako ay may sinabi sa kanya, ay nangyayari din naman. Kaya dapat talaga ay suportahan lang tayo ng ating mga partner para naman palagi tayong magkakaintindihan at walang mga awayan. Masaya din talaga sa pakiramdam na kapag kayong dalawang mag-asawa ay nagkakasundo. Ayan nga pala ay gusto na aking asawa at tumataya na nga siya dyan. Sana naman ay manalo kami. Wala pang masyadong tao dyan mga person ko kasi mga 8 o'clock PM pa lang yan. Siguro papunta pa lang yan yung mga taong marami.
Dito nga ay tumama naman yung aking mahal na asawa, kaya lang isang beses din, kahirap din pala. Nung una nga naglaro kami dito ay natalo siya ng 450 ata rubo. Katapos nga niya maglaro dito ay uuwi na rin kami. Hindi pa umaandar yung Ferris wheel nila kasi wala pang sumasakay dahil maaga pa nga. Maya-maya yan ay marami na rin tao doon. Nakauwi na rin po tayo mga person ko. Dito na po tayo sa Bakong. Kinabukasan nga po yan mga person ko, syempre uuwi na naman po tayo dahil birthday nga ng aking mama. Sabi nga ng aking kaibigan, bakit hindi na lang daw ako nag-leave ng one day? Hindi na nga rin namin nilib yun dahil mag-leave kami sa isang araw. Pang umaga din yung shift namin kaya kaya naman na uwian na lang kami. Ginagawa nga pala yung daan dito mga person ko kaya kapag mapadaan kayo dito sa highway namin ay traffic talaga dyan. Buti na lang nakasingle kami, nakuha lang namin sa pasingit-singit. Bago nga pala tayo umuwi mga person ko ay bibili muna pala tayo ng cake. Dahil birthday niya po ay hindi po pwedeng mawala yung cake. Kung ayaw niya naman po ng cake ay bibigyan natin siya ng 500. Labidyohan ko nga pala dito si kuya na nagagawa ng lettering ng happy birthday ni mama. Ang cute-cute nga pala ng yellow na ginamit niyang pang-icing dito. Hinaharap ko pa nga yung cake, napakabait po ni kuya. Binidyahan ko nga ulit dyan mga person ko yung ginagawang daan. Kaya kapag napadaan kayo dito ang mga person ko, traffic po talaga dito. Dito na nga po pala tayo sa Vista Verde Resort. Mga person ko, dito nga pala ginanap yung birthday ni mama. Nagluto lang naman siya mga person ko ng pansit dito. Tapos yung tirang ulam nga pala sa piyesta. Hawak-hawak na nga ni mama yung binili naming cake para sa kanya. At ayan nga po, bising-bising kumakain yung mga person nyo. Hindi ko alam kung pang ilang kainan nila yan. Siguro napagod sila sa kakaswimming at dahil kakarating lang din namin. Mas marami silang pagkain nata kanina. Hindi na nga po namin naabutan yung iba. Iboblow na nga ni mother ko dyan yung kanyang cake. At dahil namatay nga yung pagsindi ni Ate Marie, sinindihan ulit ito ni tatay. Siya nga pala mga person ko kahit mainit, dito pala ay mahangin. Buti na lang mahangin po. Dahil na-slice na din yung cake ay kumakain na rin kami dyan mga person ko. Gustong gusto ko talaga yung flavor na chocolate sa Goldilocks dahil yung icing niya ay sobrang sarap kapag chocolate. At dito nga mga person ko dahil nakita ni Alexa na kumakain si Ashley ng ice cream ay nagpabili din po siya. At kagaya lang din ng flavor na pinili ni Ashley yung bibilihin ni Alexa. Tayo naman mga person ko ay naglakad-lakad po tayo dito sa may Vista Verde. Bit ko pa nga dyan si Austin. Mga person ko, nung pagkakita nga ni Austin sa swimming pool ay gustong-gusto niya naman pong mag-swimming. Sarap sigurong maligo na mga person ko. Kami nga pala ng aking mahal na asawa ay hindi na po kami nag-swimming. Hindi na nga rin pala kami nagbayad ng entrance dahil sinabi namin ay kakain lang kami. At ayan na nga mga person ko, yung apat na nag-swimming ay binibidyohan namin. Nagandahan ba kayo sa aking duyan, mga person ko? Hindi man po akin yan ang mga person ko, dun po sa pinsan ko yan. Ayan nga po pala yung binibenta nila. Ayan po yung tatak na Suck-It nila. Ayan po yung brand na binibenta nila. Kaya kung gusto nyo po niyan, mga person ko, ay i-message nyo lang po ako. Mga binibenta nga pala nila, mga person ko, ay bag na pang bicycle, ayan po, duyan, coin purse, lagayan ng tumbler or tubig sa bike. Basta all about bike mga person ko, meron po sila. Marami na rin silang buyer mga person ko, kaya kung gusto nyo pang itry nyo na. Tingnan nyo si Jomong mga person ko, kakagaling niya lang kumanta dyan. Eto nga ang batang makulit ay nakikipagkulitan kay Tito J niya. Nagustuhan din ni Austin na sumakay dito sa duyan ng aking pinsan. Kung tatanungin niyo po ako kung magkano po yung presyohan nila sa mga duyan ay 1,500 pesos lang mga person ko. Liligpit na nga dyan mga person ko dahil uuwi na po tayo. Sa bahay na rin po tayo mga person ko. Meron nga pala mga balikbayan box dito mga person ko at ilalagay nila ito sa sasakyan. Magsisimula na nga sila ditong buhatin ito. Sobrang bigat naman mga person ko. Heto nga ang kapatid ko, tinatry niya mag-isa kung kaya niyang buhatin, kaya lang hindi naman niya yun kaya dahil mabigat daw yun. Dinner time na dito mga person ko at eto po yung mga ulam natin, chicken roll, walang kamatayan, rellenong bangos, nagsarsyadong kamatis si tatay at saka yung corned beef ginisa niya po. Dito nga yung pamangkin ko po ay kinukuha niya yung star dito sa mukha ko. Siguro naninibago siya bakit daw ako merong ganun.
Alam niyo naman mga person ko ay meron tayong tigyawat. Yung mga person nyo nga palang ito ay hindi pa busog kaya ginamit nga pala nila dito mga person ko ay sterilized milk, condensed, at syempre hindi mawawala yung Viscoff natin. Sila dyan nga pala at Pat yung gumawa niyan mga person ko. Nung matikman ko nga pala mga person ko yung ginawa nila ay masarap din siya. After nga nilang gumawa ng Biscoff latte ay ayan na naman. Bago kami matulog ay nagbinggo muna kami mga person ko. Si mama ko nga dyan mga person ko ay inaantok na ay hindi pa humiga doon. Hinihintay niya pa kami siguro. Pero hindi niya rin natiis ay humiga na rin siya. O siya mga person ko, hanggang dito na lang po for today's vlog. See you for my next one. Magandang buhay! Mwah!